Gabi na noon. Bandang alas 11:45 ng gabi, halos wala ng tao sa terminal. Mahina ang ilaw ng poste at malamig ang hangin na parang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Si Ramon, isang bus driver na mahigit 10 taon nang nagmamaneho ng provincial bus, ay naghahanda na para sa huling biyahe ng gabi. Last trip na ito, sabi ng dispatcher. Sumakay ang ilang pasahero, may estudyante, may matandang babae, at may isang lalaki na mukhang pagod galing trabaho. Pagkatapos ng ilang minuto, humandar na ang bus. Tahimik ang biyahe, tanging ingay lang ng makina at gulong ang maririnig. Habang papalabas sila ng bayan papunta sa madilim na highway, napansin ni Ramon sa salamin na may isang babaeng pasahero na biglang nakaupo sa pinakahuling upuan. Nagtaka siya, sigurado siya na walang sumakay doon kanina. Mahaba ang buhok ng babae. Nakatungo lang ito at hindi gumagalaw. Hindi na lang pinansin ni Ramon. Baka hindi ko lang napansin, bulong niya sa sarili. Habang tumatakbo ang bus sa gitna ng madilim na kalsada, biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Parang may aircon na sobrang lakas kahit naka-off naman. Napansin din ng konduktor na si Joel. Kuya Ramon, bakit parang biglang lumamig? Tanong niya. Umiling lang si Ramon. Pero maya-maya, biglang pumalabog ang isang upuan sa likod. Boom! Napatalon ang dalawang pasahero. Anong nangyari? Sigaw ng isang lalaki. Tumayo si Joel at naglakad papunta sa likod ng bus. Pagdating niya doon, tumigil siya. Nakatayo ang babaeng pasahero. Nakatalikod ito. At parang may tumutulong tubig sa sahig sa ilalim niya. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong ni Joel. Dahan daw ang lumingon ang babae. At doon, namutla si Joel. Mapatla ang mukha nito. Halos kulay abo ang balat. At ang mga mata niya, parang walang buhay. Dali-daling bumalik si Joel sa harapan. Kuya Ramon, nanginginig niyang sabi. Ano? Tanong ng driver. May babae sa likod. Normal lang yon. Hindi normal. Bakit? Kuya, parang patay na siya. Biglang natahimik ang loob ng bus. Napatingin ang ibang pasahero sa likod. At doon nila nakita, nakatayo na ang babae sa gitna ng aisle. Hindi gumagalaw, nakatingin lang sa harap. Maya-maya, biglang nagsimulang magpatak ang dugo sa buhok niya. Tumulo sa mukha, sa damit, hanggang sa sahig. Anong? Sigaw ng isang pasahero. Biglang pumatay sindi ang ilaw ng bus. On, off, on, off. At sa bawat patay ng ilaw, palapit ng palapit ang babae. Biglang sumigaw ang matandang babae sa bus. Diyos ko, siya yun. Lumingon ang lahat. Ano po? Tanong ni Ramon. Yan ang babaeng namatay dito sa highway. Ha? Nasagasaan siya ng bus 3 taon na ang nakaraan. Biglang nanlamig ang katawan ni Ramon. 3 taon na ang nakaraan. Siya rin ang driver noon. Isang babaeng tumawid sa madilim na kalsada. Hindi niya nakita agad. At nang makita niya, huli na ang lahat. Biglang tumigil ang bus. Hindi na gumalaw ang makina. Tahimik ang paligid. Maya-maya, narinig ni Ramon ang boses sa likod niya. Mahina, paus, at malamig. Naalala mo na ba ako? Dahan-dahan siyang lumingon. Ang babae, nakatayo na sa likod mismo ng upuan niya. Ang mukha nito ay duguan. Basag ang ulo, at ang mga mata, diretsyong nakatitig sa kanya. Driver, bakit mo ako iniwan sa kalsada? Biglang sumigaw ang mga pasahero. May mga bumaba agad ng bus. May tumakbo, may umiiyak, pero si Ramon, hindi makagalaw. Parang may humahawak sa katawan niya. Lumapit ang multo sa tenga niya. At mamulong, sumakay lang ako, para ihatid mo ako. Kung saan ako namatay. Kinabukasan, natagpuan ang bus na nakahinto sa gitna ng highway. Walang pasahero, walang konduktor. Pero si Ramon, nakaupo pa rin sa driver's seat. Hindi gumagalaw, nakatulala. At paulit-ulit na sinasabi ang parehong salita. May sumakay, may sumakay, may sumakay. At mula noon, may mga driver na nagsasabi, kapag dumadaan sila sa lugar na iyon sa hating gabi, may isang babaeng pumapara sa kalsada. Mahaba ang buhok, basag ang ulo, at kapag pinasakay mo siya sa bus, hindi na siya bumababa. Kinabukasan, natagpuan ang bus na nakahinto sa gitna ng highway. Walang pasahero, walang konduktor, pero si Ramon, nakaupo pa rin sa driver's seat. Hindi gumagalaw, nakatulala,
at paulit-ulit na sinasabi ang parehong salita. May sumakay, may sumakay, may sumakay. At mula noon, may mga driver na nagsasabi, kapag dumadaan sila sa lugar na iyon sa hating gabi, may isang babaeng pumapara sa kalsada. Mahaba ang buhok, basag ang ulo, at kapag pinasakay mo siya sa bus, hindi na siya bumababa.